Hi, magandang tanghali sa inyo lahat. Ito na naman tayo, nagpangita at siyempre meron na naman akong ituturo sa inyo na medyo madali. Kasi yung una kong ginawa ay medyo mahirap siguro para sa inyo. Ito ngayon ang mas madali na paraan. Ito ay ang sobre kama. Kasi meron pa rin nagtatanong na hindi daw masyado na kaklaro nila. Ito ang pinakamadali na paraan. Kaya inuulit ko para ninyo matutunan kung paano uli. Pasensya na kayo sa aking microphone. Ito, wala tayong tela ha. Ito ay sa drawing lang. Pero iintindihin ninyo kung paano. Kaya ito ang mas madali na paraan. May nag-drawing lang ako para ninyo masyado. Pakinggan nyo lang yung aking explanation. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito yung drawing ko. Siguro, teka, saglit. Saglit lang ha. Tataas ko lang ng kaunti. Ang hirap pihitin. Para masyado klaro. Yan. Siguro naman klaro na. Ito yung dalawang naka-drawing. Ito yung halimbawa, ito yung laki ng bed. Susukatin nyo itong parte na to, na kanto. Ito ang laki ng bed. Ito yung laki ng bed. Susukatin nyo ito kung ilan yung bed. Ang lapad ng bed. Yan. Tapos ito naman dito sa gilid. Ito yung haba ng bed. Yan. Ito yung lapad. Ito yung lapad. Kaya susukatin nyo sukatin nyo yung haba ng bed. Yung haba ha. Tapos, ito rin sa kabila. Siyempre, pag nagtatabas tayo, nakatiklop itong tela na to. Nakatiklop yan sa gitna. Para isang gupitan na lang. Ngayon, di ba pag naggagawa tayo ng bed sheets, nagdadagdag tayo, halimbawa, ito yung ng bed, lapad, ito yung haba na 75. Kaya, kunwari 60, queen, ito queen. Ngayon, di ba, susukatan din natin yung kapal ng bed. Ito yung kapal ng bed. Hindi mo pa yung gugupitin ha. Ito, susukatan mo siya ang kapal ng bed. Halimbawa, yung kapal ng bed niya ay 4. Kunwari lang yan ha, tandaan nyo. Ganon din dito, ganon din dito, ganon din dito. Kapal yan ng foam niya. Tapos, maguguhit ka ng allowance. Itong pangalawang guhit na to, ito yung allowance na para pag nagtahi ka, hindi ka dito tatahi sa gilid na gilid. Dito sa sukat ng kapal ng bed. O, ayan, tandaan nyo ha. Ito kasi
ito na sobra dyan, yan ang allowance. Yan yung paikot na yan, may allowance. Tapos, maggugupit ka, parang sa kubrikama ba? Di ba naggugupit tayo ng paganyan. Pero isakto lang na 4 inches ang kapal, 4 inches. Tapos, magdadagdag ka lang ng 1 inch. O 1 inch lang. 1 inch. 1 inch lang. Tapos, yan, paikot din. Ganon din dito sa kanto. Lahat yan ay tigwa 1 inch lang. Pero, gugupitin mo siya na parang ganito. Ganyan. Parang sa bed ba? Tapos, tatahiin mo yan siya. Pagtutugmain mo na yan siya dyan. At saka ito. Ganon din ito. At saka ito. Ito rin. Ito dito. Pagtutugmain mo na siya. Parang balinsyana. Kung gusto mo balinsyanahin, pwede mo hindi. Kasi pambalot lang naman ito ng bed. Pero, dublihin mo na lang ang tahi para hindi matastas. Ito ang pinakamabilis at pinakamadali at hindi kayo mahihirapan. Kasi yung una natin, kailangan pa natin paikot ng tahi lahat. Ito dito, ang tahi lang nito, isang tahi lang sa isang side lang. Halimbawa, yung itatakip natin, di ba ang sobre ay magkabilaan. Ngayon, magtatabas tayo ng ganon din. 60 ang lapad. Tapos, 75 ang haba. Pareho din ang sukat dito, pareho din. Ang pagkaiba lang ay ang isa ay may dagdag na 4 inches dahil sa kapal. Tapos pagtutugmain mo na yan siya dyan. Tatahiin mo na siya. Ngayon, ito may allowance din. Siguro namang klaro sa inyo ang guhit ko. Yan. May allowance din na 1 inch din, 1 inch. Para pag inano mo siya, tinugma mo siya dito, itinahi mo na siya dito. Pero ito, bubuuin mo muna. Parang kubrikama. Ang pagkaiba lang ng kubrikama, kay may dagdag siya dito na 8. Ito wala, 1 inch lang, para lang sa tahi dito. Yan ang pinakamadali na paraan. Kaya, magtatabas ka na ng 60 at 75 ang haba at lapad 60. Haba 75. Ganon din dito. Ang pagkaiba lang nga itong kapal. Hindi yan nakagupit ha. Hindi buo ito. Buo itong tela. Ngayon, bubuuin mo na ito na kanto. Parang kubrikama nga. O, yan. Ngayon, pag nabuo mo na siya, itatakip mo na ito na itong isa, ikakabit mo na siya dito sa binuo natin na parang kubrikama. Yan. Basta isakto ang 75 at saka 60, hindi ka maliligaw. Lalagyan mo siya lagi. Hahanapin mo siya yung kanto mo. Hahanapin mo siya dito. Dito. Halimbawa, nagtatakip na yan. Dito mo ikakabit siya. Kunwari, nakatahi na yan. Yan, dalawang yan. Yung apat na yan. Nakatahi na siya. Makadikit na. Doon mo itutugma ito. Para hindi ka maligaw. Ito lang ang tatahiin mo. Itong kanto na to mula dito, ang tatahiin mo dito, 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 pagduduktungin mo hanggang dito. Bali, yan lang ang tatahiin mo. Ito ang tatahiin mo. Bakit? Kasi itong side na to na dalawa, yan ang lalagyan mo ng zipper. Ito ang lalagyan mo ng zipper na dalawa para hindi siya mahirap isuot sa foam. Kaya sinasabi ko na ang pagkaiba nito, iba ang sa dati na tinuro ko sa inyo kasi ang dati dalawang gupit na ganito tapos bago lalagyan mo ng paikot, mas mahirap yun. Ito isa lang ang tahi. Ito lang dito lang, pagduduktungin mo lang ito siya dito. Pag binuo mo na
na ito na kubre kama. Parang kubre kama siya. Ang pagkaiba nga lang ay 4 inches lang, tapos 1 inch lang yung allowance niya. Yan. Tapos ito lang ang kakabitan mo ng garter na dalawang side. Ito lang ang itatahi mo na dalawang side. Ganon din dito. Kung alin banda ka dyan magtatahi. Ito, tatahian mo. Tapos, tatahian mo dito ng garter. Pero buo na yan, ha? Inuulit ko sa inyo. Bubuuin mo muna yan na parang kubre kama. Yan, pagtutugmain mo na yung kanto na yan. Kaya ito ang ginawa ko rin na paraan kasi minsan iniisip ko na kahit ako na marunong na, minsan talaga hindi nagtutugma ang magkasing kanto, minsan sumusobra. Kaya ginawan ko ng paraan kung paano ang pinaka mabilis na gawin dito. Basta isakto lagi ang sukat mo. At saka pag nagtahi ka, lagi kang magtatanda. Titiklopin mo yung tela, laging magkalagay ka ng katnig. Lagi kang maglalagay ng, gaya din ito, lalagay ka lagi ng katnig. Bawat gitna ng tela, pag tiniklop mo, maglalagay ka lagi ng katnig. Kasi yung katnig niya yan ang makakatulong sa'yo, hahanapin mo itong katnig dito at saka katnig dito, pagtutugmain mo yan. Kasi kung didiretso ka dito sa kanto, magtugma, mahihirapan ka. Kaya yung mga katnig na yan ang laging mong hahanapin. Yan ang unahin mo, lalagyan mo sila ng pin. Tusukan mo sila ng pin para hindi sila magkahiwalay. Kasi kung didiretso ka kaagad dito magtahi, nagbubulso. Ibig sabihin na nawawala siya sa ayos. Kaya yung mga katnig na yan, na 4 na sulok, 4 na gitna, lalagyan mo sila ng katnig. Pagtutugmain mo ito at saka ito. Ito at saka ito. Yun, ganun. So, ganun. Ito ang lalagyan ng zipper. Siguro naman yung nagtanong sa akin kung paano ang paglagay ng zipper, madali na ang pagkabit ng zipper pag nabuo mo na yan. Kaya lang, yung sinasabi ko, wag lagi baba natin yung tela. Wag. Kasi magbubulso ka, hindi ka magkakatugma. Kaya yung sinasabi ko, yung katnig na yan, ang pagtutugmain mo lagi. Katnig at saka kanto. Ganon din dito, kanto, katnig. Ganon ang inyong paraan para maklaro nyo ang ganitong yari. Siguro naman, maintindihan na nung ulit na nagtanong kung paano daw ang pagtabas. Ito ang pinakamadali kisa sa doon na una na tinuro ko sa inyo. Kaya minsan pag ako kasi natutulog, nag-iisip ako kung alin ang pinakamadali na paraan kasi hindi pa naman kayo sanay. Pero pag nasanay na kayo, kahit na anong gawin nyo na pagtahi, kung alin ang pinakamadali sa inyo, yun ang ginagawa. Katulad ko, yun ang ginagawa ko. Kung alin ang pinakamadali para sa akin, yun ang ginagawa ko. Kaya ito, naisip ko ito. Kahit ako siguro, pag nagtahi ako ng sobre kama, iyan ang gagawin ko. Kasi, madali itong gawin na ganitong yari. Para kang naggawa muna ng kubre kama, pero wala siyang allowance. Kasi ang kubre kama, pag 4 inches, nagdadagtag tayo ng 4 inches. Ito wala, 1 inch lang para lang sa tahi. Kaya subukan nyo ito para kung ang tila lagi sinabi ko na sa inyo, Gina, ang pinakamadali na dito, matibay na pangbalot sa bed. Yun naman talaga ang ginagawa lagi ng pambalot sa mga wag lang i-bed sheets kay mainit. Ito kasi ang pinakamaganda na sapin lagi sa balot
balot ng bed kasi matibay siya. Tsaka magaang siya, madali. Kaya dalawa ang kanton ay balit. Oo, yun ang pinakamadali. Dalawang side lang ang lalagyan mo ng garter para hindi mahirap isuot. Kaya ito, itry nyo doon sa nagtanong uli sa akin. Kaya ito na, basta bahala kayo kasi dalawa lang naman ang klase ng zipper. Ito 60, dalawa. Dito 75. Kung ilang yarda, 75, 36, 36. 75, dalawang yarda. At saka bumili na lang kayo ng mga 3.5 ang zipper, 3.5. Ika, hindi, 4 na, 4. Dapat marunong kayo magkwenta, mahina kasi ako sa math. 36. Kulang pala. 72 lang pala dito. Di kulang pala. Itong isang side na to ay 3.5 plus dito. Mga 5 na. Mga 5 yarda. Mga 5 yarda ang inyong bibili na zipper. Size 5 or size 4. Tapos, yung tela, pag queen, ay nasa 5 yarda ang queen. Ganon din ang paliwanag ko sa una. Kaya lang, ibang style noon ng pagtahi. Ito pinakamadali tahiin ng ganitong yari. Kaya doon sa nagtanong uli sa akin, ayan na ang gayahin mo pagtabas. Ayan. Madali yan. Hindi ka na mahihirapan. Try nyo kasi para pag mayroon sa inyo magpatahi, sorry, sinisipong kasi ako. Pag mayroon sa inyo magpatahi, iyan na ang gawin ninyo. Bali, ang isang side ay buo. Ang tatahiin mo lang, isang side lang. Para hindi kayo. Kasi yung una kong tahi, magkabila ng tahi. Kasi tapal yung sa gilid. Medyo mahirap yun. Nagbubulso pa minsan. Basta sinasabi ko sa inyo, pag nagtahi kayo, huwag niyong babanatin ang tela, huwag niyong gaganainin. Ialalay nyo yung pagtahi na itutugma mo doon lagi sa kantin para hindi kayo mahirapan. Yun ang pinakamadali kasi yun ang naisip ko rin para hindi kayo mahirapan. Kaya tandaan nyo lagi ang aking sinasabi at sana subaybayan nyo lahat ng aking mga video. Minsan kinukulang tayo ng mga paliwanag kasi ang hirap kasi wala pa naman akong sahod, hindi pa ako nakakabili ng kailangan ko. Ang dami ko nang nabiling microphone, hindi talaga nagtutugma. Kaya siguro pag mayroon sa akin magbigay na bago na cellphone, mayroon mga masko sa akin ng bago na cellphone, siguro ang aking mga biniling 3 microphone ay magkakasya na doon. Pero okay lang, kahit na ganito, pati cellphone ko ngayon, nagluluko na rin, minsan napamatay. O, diba? Kaya lang, magtyatsyaga lang tayo. Kaya pinapakiusap ko na, huwag kayo mag-skip ng ads kasi yun lang ang aking inaasahan para sa inyo naman makabili ng maintenance. Ito nga, payat ko na kasi nga ang mga alaga ko makukulit na. Kaya dito na, nga pala, paalala ko lang sa inyo, yung sinundan nitong aking video, yung nagtatahi ako ng tinabas ko, maingay ang aking apo. Kaya wala kasing nagbabantay, nandoon lang naman ang katabi ang mami niya, nagtuturo dun sa panganay niya. Gusto pumunta sa mami niya, kaya nagsisigaw. Hindi ko naman pwede iwanan. Yung ginagawa ko rin kasi nagbe-video tayo. Kaya
Kaya pasensya na kayo na maingay, talagang maingay. Pero hindi yun umiiyak, ganun talaga siya, hindi pa kasi marunong magsalita. Ano pa lang siya, 11 months pa lang yun, mag-iisa. Itong December, mag-birthday na yun, 1 year. Kaya makulit na rin, yun ang alaga ko. May 8 years old at saka 13 years old. Tatlo silang anak. Kasi ang mami nila may mga trabaho. Ang aking medyo malaki-laki na, nadalagitan na 13 years old. Medyo pa na yun. Kaya may lahi. Wala din ang mami niya, nasa ibang bansa din. Kaya ako rin ang nag-aalaga. Kaya ito nagtsatsaga ako dito para ako matulungan, para sa sarili ko rin lang ito. Kasi nakakahiya makinig. Kaya kayong mga nanay, magsikap kayong matuto. Kahit yung hindi pa nanay. Sige, dito na muna. Please, click the button. Tapos, mag-share kung pwedeng, mag-like. At yun na yun. Yun na yun. Huwag kayong mag-skip ng ads. Yan lang. Pakiusap ko sa inyo. At tatapusin ha. Tatapusin yung panood kasi walang ads pag hindi natapos ang video. Kailangan tatapusin mo ang panoorin. Pagtiyagaan nyo lang kasi ito naman ay hindi masama itong tinuturo ko sa inyo para rin sa inyo yan. Kaya dito na muna. Salamat ng marami doon sa mga nagla-like at sa ating mga subscriber. Ang aking pangako sa inyo, paramihan. Mayroon akong sorpresa. Pero hindi pa ngayon. Kasi nag-iipon pa ako kaunti pa lang. Siguro pag kumita na rin ako, kaya lang padamihan tayo. Sige, babay mo muna. Siguro sa susunod, pag ako may sahod na, makakatulong na rin ako sa inyo kung mga kailangan. Pero wala pa. Bago lang. 1 year pa lang, wala pa. Sige, bye-bye. God bless. Mag-ingat sa COVID. Bye-bye. Salamat.